we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Martes. Pamamaril sa isang lalaki sa Bani, Pangasinan, sapul sa video. Bloke-blokeng shabu na umano'y nasasupot na may Chinese characters na tagpuan sa dagat sa Ilocos Sur. DSWD may babala sa 4-piece beneficiaries na nagsusugal at nagsasangla ng kanilang cash card. At ang kumikitang kabuhayan na chicharon macaroni. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag gamalem baya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Sa pool sa CCTV ang modus ng isang scammer matapos na mambiktima ng negosyante sa Calasiao, Pangasinan. Nakatutok Russell Simorio, exclusive. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking ito na nakasuot ng dilaw na damit na nagpunta sa isang sari-sari store sa Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Nagbebenta raw siya ng yero sa murang halaga. Sakto naman daw na nangangailangan ng yero ang may-ari ng sari-sari store na si Rose Ann, kaya pumayag siya sa alok ng lalaki. 12 yero ang binili niya sa halagang 12,000 pesos. Pumara raw ng tricycle ang lalaki at isinama ang mga anak at mga pamangkin ni Rose Ann para kunin ang mga yero. Pero habang nasa biyahe, kinuha raw ng suspect ang paunang bayad na 7,000 piso na hawak noon ng anak ni Rose Ann. Matapos kunin ang pera, pinababa ng lalaki ang anak ni Rose Ann at 3 pang kasama na pawang menor de edad. Hindi naman na dumating, isang oras na yung nakalipas. Tumakas na siguro. Sinundan pa rin namin yung tricycle na sinakyan. Ayon kay Rose Ann, nagpakilalang construction worker ang lalaki. Maayos daw kausap kaya nagtiwala siya kaagad. Kasi parang naaligaga na rin ako. Yung pagkukwento niya kasi parang kapanipaniwala. Kaya niwala kami agad. Magsilbing aral na lang siguro. Huwag na lang basta-basta magtitiwala kaagad. Natunto ng tricycle na sinakyan ng lalaki. Bumaba raw siya sa Barangay Tapuac, Dagupan City. Panawagan ng pulisya na lumantad ang iba pang nabiktima para mapatibay ang reklamong isasampa laban sa kanya. Sa mga negosyante po natin, sana po lahat tayo maging aware po sa mas paligid natin na double check natin. Nandyan yung lagi nating i-check, i-verify natin kung sino man yung mga kausap nating tao para maiwas tayo sa mga scam. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ikinababahala ng ilang nag-aalaga ng kambing sa Mangaldan, Pangasinan ang banta ng bagong sakit sa hayop na kung tawagin ay Q fever. Sudan sa ulat ni Claire Lacanilaw Dungka. Ngayong tag-ulan, todo ingat ang ilang goat racer tulad ni Fernando para hindi magkasakit ang kanyang alagang kambing. Humihina ang resistensya at nagkakaroon ng bulate sa tiyan ang sakit ng kambing tuwing tag-ulan, kaya tinitiyak niyang malinis ang kinakain ng mga alaga. Bukod dito, ikinabahala din niya ang posibleng pagtama ng Q fever sa mga alagang kambing. Sa pag-aaral ng Department of Agriculture, ang Query fever o Q fever ay isang sakit na dulot ng bakterya ng Coxiella burnetii na matutukoy sa laboratory examination. Isang sintomas ng Q fever ang abortion sa nagbubuntis na hayop. Naitala sa Marinduque ang unang kaso ng Q fever sa bansa. Kinakabahan, siyempre, alam nyo, ang isang nag-aalaga ng hayop, diyan kami kumukuha ng isang kinabubuhay namin sa pagsasaka, kaya inaalagaan namin mabuti. Bagamat hindi pa ikinaaalarma ng Mangaldan Municipal Agriculture Office ang banta ng Q fever sa bayan, maigpit ang kanilang monitoring sa mga biosecurity measures sa livestock na ipinapasok sa bayan. Tuloy din ng regular animal quarantine checkpoint sa mga entry at exit point ng Pangasinan. Kung ano man ang mga unusual
mag-isangguni na lang sa Municipal Agriculture Office para maagapan natin kung ano man ang mga cause ng ating mga tumatama sa ating mga hayop. Pinag-iingat naman ng DOH ang publiko na umiwas sa mga alagang hayop na posibleng may Q fever habang patuloy ang ginagawang pag-aaral sa posibleng negatibong epekto ng Q fever sa kalusugan ng tao. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon. Sa Dagupan City, presyo ng galunggong sa Magsaysay Fish Market doble ang itinaas dahil sa kakulangan ng supply. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Mula sa 500 styro boxes ng galunggong na dinideliver kada araw sa pwesto na ito sa Magsaysay Fish Market, halos 200 styro boxes na lang ng galunggong ang i-deliver simula nung nakaraang linggo. Kakaunti na raw kasi ang supply ng galunggong sa ngayon. Kaya ang resulta, doble ang itinaas sa presyo nito ngayong linggo. Nasa 180 pesos hanggang 200 pesos na ang kada kilo nito mula sa 100 hanggang 120 pesos noong nakarang mga linggo. Kukunti ang supply kasi sa Manila. Manila po nanggagaling yung mga galunggong. Sa monitoring ng samang industriya ng agrikultura, karaniwang tumataas ang presyo ng galunggong sa ganitong mga panahon kung saan kukonti ang nahuhuling isda. Bukod sa galunggong, tumaas din ng 10 hanggang 20 piso kada kilo ang presyo ng iba pang uri ng isda, gaya ng malaga, talakitok, sapsap at salmon. Nagkaroon din ng konting paggalaw sa presyo ng bangus na nasa 120 hanggang 150 pesos kada kilo. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Natagpuan ng mga mangingisda ang bloke-blokeng shabu sa San Juan, Ilocos Sur na palutang-lutang sa dagat. Naka-alerto si Ivy Hernando. Hawak na ng forensic group ang 24 na bloke ng shabu na natagpo ang palutang-lutang sa dagat hapon ng June 24. Kwento ng 4 na mangingisdang nakarecover sa shabu na taga San Juan, Ilocos Sur. Nakita raw nila ang mga ito sa karagatang bahagi ng bayan ng Badok, Ilocos Norte sa layong 16 nautical miles. Pauwi na raw sila na makita ang isang sako na kanilang dinikitan at binutasan para makita ang laman nito. Nung nandun pa lang kayo, ma'am, binuksan namin yung isa kasi tinignan namin kasi akala nga namin pera. Ay nakita na namin puti. Agad nila itong dinala sa barangay hall at itinawag sa pulisya kung saan sinuri kung positibo sa shabu ang items. Nakita natin na yung naglalaman ng mga pack, white crystalline substance. Then nag-request po kami ng chemist. Pumunta rin po yung on-site screening test, ma'am, at lumabas po na positive na shabu po yung mga nakuha natin. Salyado raw ang supot na pawang mga Chinese tea-pack. Inaalam pa ng PNP ang ibig sabihin ng Chinese character markings nito, habang tuloy ang koordinasyon ng PNP sa iba pang ahensya ng gobyerno. Sabi naman ng PDEA, yung mga dating nakukuha nila, ganun din po. Magkikipag-coordinate tayo sa Coast Guard para makita natin kung sino yung mga dumadaan na barko dyan sa IOR natin. Sa datos ng PNP, umabot sa 23,919 grams ang shabu na nagkakahalaga ng higit 167.4 million pesos. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Mga kapuso, naka-monsoon break na ulit ang bansa ngayon dahil sa paghina ng southwest monsoon. Sabi ng Pag-asa, lumihis papalayo sa Pilipinas ang ihip ng habagat dahil sa nahatak ito ng namumuong sirkulasyon sa bahagi ng Vietnam. Sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Ilocos Provinces, Abra, La Union, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac at Pampanga. May malalakas sa ulan sa ilang probinsya kaya maging handa pa rin sa posibleng pagbaha o landslide. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Phase 2 ng Road Elevation Project sa bahagi ng MH Del Pilar sa Dagupan City sinimula na kahapon June 24. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine?
Chris, nag-deploy ng karagdagang traffic enforcer dito sa MH Del Pilar Street kung saan ongoing yung road construction ng DPWH. Sinimulan na kahapon, June 24, ang Phase 2 ng konstruksyon sa bahagi ng MH Del Pilar Street na proyekto ng DPWH sa Dagupan City. Kaya muli nagpatupad ng traffic rerouting ang Public Order and Safety Office. Bawal munang dumaan sa MH Del Pilar ang mga jeep na biyaheng Mangaldan, San Fabian, Manawag, Mapandan at San Jacinto. Pinadidiretso sila sa AB Fernandez Avenue at kakaliwa sa Rizal Street. Ganon din ang mga bus na galing sa Western Pangasinan. Pinadidiretso sila sa PNR Road, kakaliwa sa AB Fernandez East at kakanan sa Arellano Street. Binawasan po natin ang dumadaan sa may part ng MH Del Pilar. Gawa po ng dinugtong na po yung Phase 2 na ginagawa ng DPWH natin, nagpapatas ng kalsada. Wala namang hassle sa mga kasi wala tayong magagawa. Ginagawa yun daan sa MH Del Pilar, kaya wala tayong magagawa. Nalilito na raw ang ilang pasahero sa bago na namang traffic rerouting scheme. Kung may direksyon po na maganda, yung hindi pa bago-bago po, nakakagulo din po. Humihingi ng pangunawa ang posto sa mga motorista. Kailangan daw magpatupad ng traffic adjustment sa mga sandaling may pagbabago sa ginagawang kalsada sa syudad. Panawagan po namin sa mga commuters natin, saka motorista is mag-update na lang po palagi sa may posto enforcer na makikita nyo dyan kung saan po namin nire-route yung mga ruta ng mga sasakyan po. Nagdagdag ng mga traffic enforcer sa bahagi ng MH Del Pilar Street at Rizal Street para maiwasan ang traffic congestion sa lugar. Chris, ngayon ramdam yung traffic build-up dito sa MH Del Pilar Street dahil mula doon sa 3 to 4 lanes ay 2 lanes na lamang yung ginagamit ng mga motorista dahil yung half lane ay ongoing yung construction ng drainage ng DPWH. So para maiwasan na magkaroon ng kumbaga parang matinding traffic build-up o magtuloy-tuloy lamang yung usad ng mga sasakyan ay pinagbabawalan ng poso yung pagparada ng mga private vehicle sa gilid ng kalsada. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Naaktuhan ng isang lalaki sa pagnanakaw sa isang compound sa Calasiao, Pangasinan. Suspect nahulihan pa ng marijuana. Nakaalerto si Russell Simorio. Inaresto ng pulisya ang 24 anyos na lalaki dahil sa panloloob sa isang compound sa Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Huli siya sa aktong nagnanakaw ng construction materials saka isinakay sa e-bike. Sa pagkakaaresto sa suspect, napag-alaman na siya rin pala ang tumangay sa mga nawawalang gamit sa isang ginagawang bahay sa loob ng compound. Sinira raw ng suspect ang bakod na gawa sa bakal upang makapasok sa lugar. Posible raw na may kasabwat ang suspect sa pagnanakaw. Yan, dyan sila dumano. Pinutol nila yan. So ngayon, nagkakabit na kami ng itong combat wire. Kasi baka maulit na naman kami. Kabilang sa mga tinangay ng suspect, ang 9 na tangke ng LPG, pinto at construction materials na aabot sa 50,000 pesos ang halaga. Kaya nga, yung nahuli namin, gusto kong makulong. Siyempre, sige, i-atras ko yung demanda ko. Paano pag may mananakawan sila naman siya ulit? Wala naman akong say doon. Ayon sa pulisya, nahulihan din ng suspect ng isang pakete na naglalaman ng marijuana. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang suspect. 2 kaso sir, ito yung tape, kakasuhan natin ng tape at saka sa paglabag ng Republic Act 9165 po sir. Dahil dun sa nahuling marijuana po sa kanila sir, sa possession po. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Kakulangan ng railings sa gilid ng kalsada sa Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan, problema ng ilang residente at motorista. Sundan sa report. Hiling ng ilang residente ang paglalagay ng karagdagang railing sa bahagi ng Provincial Road na sakop ng Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Dahil madalas ang aksidente sa lugar, nangangamba ang mga nakatira sa gilid ng kalsada, lalo na ang mga may inaalagang bata. Mabibilis daw ang mga sasakyan sa kalsada kaya itinuturing itong accident-prone area. Grabing pangamba po ma'am dahil kulang po sa mga opo. Kaya dapat pong mapalagyan po ma'am para sa mga bata rin po ma'am. Iwas disgrasya po. Para yung mga tao hindi basta tatawid.
Kasi kung tatawid sila, baka may madisgrasya. Ayon sa barangay, pinag-aaralan na nila ang paglalagay ng railing sa ilang pangunahing kalsada upang maiwasan ng disgrasya. Makikipag-ugnayan daw sila sa LGU at DPWH. Bukod sa railings, plano rin nilang magpasa ng ordinansa ukol sa pagbabawal na pagparada ng mga sasakyan sa gilid ng kalsada. Baka kung pwedeng maglagay ng yung railings ma'am ng daanan ng tao, ini-strictoan namin yung mga nagpa-parking dyan sa mga kalsada. Sa ngayon, pinapayuhan ang mga residente lalo na ang mga magulang na may menor de edad na anak na iba yung pag-iingat sa paglalakad at pagtawid sa kalsada. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Samantala, karagdagang ilaw sa mga kalesang ipinapasada sa gabi sa Vigan City, iminumungkahi ng pulisya para makaiwas sa disgrasya. Narito ang report. Sa lumalakas na turismo ng Vigan City, inaabot na ng gabi ang mga kutsero sa pamamasada. Pero kung makikipagsabayan sa lansangan, marapat daw na sapat din ang ilaw ng kalesa. Lampara daw ang nakadisenyong ilaw na naaprubahan sa ordinansa ayon sa presidente ng asosasyon. Ayun po, pinag-uusapan po ng city government po namin, especially mga committee po, na pwede nating i-upgrade, pwede nating gamitin yung mga flashlight, mas malakas po para mamulot po mga ibang motorized na makikita yung may kalesa po. May reflectorized stickers sa likod ng mga kalesa, pero hindi sapat ayon sa PNP. Iminungkahin na ng dating hepe ng Vigan City Police Station na ngayon nakatalaga na sa Police Provincial Office na si Police Lieutenant Colonel Rogelio Rimiendo Jr. ang paglalagay ng ilaw sa likod ng kalesa. Ito ay matapos ang pagkasawi ng isang rider nitong Hunyo nang sumalpok sa likuran ng isang kalesa. Ang sinuggest ko is solar light sana. So while nakapark sila sa Plaza Burgos, nagcha-charge. Charge nila doon para paggabi, pwedeng gamitin na pang biyahe. Pero nakatutok sa baba para daman hindi masilaw yung nasa likod. Sa ngayon may ilang kutsero na umanong gumagamit ng rechargeable at solar light. Pero patuloy ang pag-aaral ng asosasyon sa dapat gamiting ilaw dahil kailangan aprobado rin ito ng Vigan City LGU. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Mainit na tinanggap ng mga taga Baguio City ang kanilang Miss Baguio 2023 at ngayon Miss Supranational Philippines 2025 na si Tara Valencia. Nagsagawa ng motorcade sa kanyang homecoming matapos ang Miss Universe 2024 pageant. Pinarangalan ng Baguio City Council ang 23 anyos sa si Tara sa kanyang nakamit na tagumpay. Game din siyang nakipagsayawan sa mga kawani ng City Hall. Hinangaan din ang kanyang advokasya sa turismo. I am an epitome of a Baguio girl, a pure Filipina, and someone who really has the cause or the drive to showcase what we are truly proud of here in the city. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nahuli kam ang pamamaril sa isang lalaki sa Bani, Pangasinan. Tutukan sa report. Sa kuha ng cellphone video na ito sa bahagi ng Barangay Chip sa Bani, Pangasinan noong Sabado, June 22, makikita ang lalaking ito na nakatayo sa gilid ng kalsada. Kita rin ang ilang bystanders sa lugar. Lumapit sa lalaki ang isa pang lalaking nakasuot ng puting damit at walang sabi-sabi. Binaril ang biktima. Naglakad paalis ang suspect habang ang biktima bumagsak sa kalsada. Ayon sa pulisya, dead on arrival sa ospital ang biktima na 48 anyos at residente ng Barangay Concordia. Sa investigasyon, nag-inuman ang suspect at biktima hanggang sa nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Nagkaroon siya ng away nung nagkagulo na, tapos bumalik siya sa kanila, tapos ang pagbalik may dala na yun, naglakad lang na yun sa mga witnesses. Isang tama ng bala ng baril sa dibdib ang tinamo ng biktima. Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng suspect
na isang 34 anyos. Continuous follow-up po yung namin para mo educate. Tapos yun po, yung mga witnesses po is para ma-confirm yung event po yung case. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Pansamantalang isinara ang Cannon Road sa bahagi ng Camp 5 sa Tuba, Benguet alas 9 ng umaga kanina. Bunsod ito ng naranasang rockfall dahil sa pag-ulan. Agad nagsagawa ang DPWH ng clearing operation at matapos ang ilang oras, muling binuksan ang kalsada. Pinayuhan ng mga motorista na magdoble ingat sa biyahe dahil sa mga naitatalang rockfall. Sa ibang balita, pagtatanim ng palay ng mga magsasaka sa Dagupan City hindi pa nasisimulan dahil pa rin sa nararanasang matinding init ng panahon. Silipin sa report. Nakahanda ng mga sakahan sa mga barangay ng Tabang, Salisay, Mangin at Maluwod sa Dagupan City para sa pagtatanim ng palay ng mga magsasaka. Pero ang problema, hindi pa makapagsimulang makapagtanim ng palay ang ilang magsasaka dahil pa rin sa nararanasang mainit na panahon. 80% kasi ng mga sakahan sa syudad may tuturing na rain-fed na nakadepende sa buhos ng ulan at hindi sa tubig mula sa irigasyon. Hindi ganun ka-predictable yung weather natin ngayon. So kahit na nagsimula ng tag-ulan, meron pa rin tayong extreme heat. Sa kabila nito, nakahanda naman ang mga magsasaka sa pagtatanim sa oras na sapat na ang tubig sa mga sakahan. Naipamahagi na rin ang mga palay seeds mula sa Department of Agriculture. Parte ito nung assistance na manggagaling sa ating Department of Agriculture sa national government natin para doon sa pagpapalakas ng ating rice industry. Malaking tulong ito sa magsasaka kasi magandang klase itong binibigay na binhi. Inaasahang sa unang linggo ng Hulyo ay makapagsimula ng magtanim ng palay sa Dagupan City. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nagbabala naman ang Department of Social Welfare Development Office sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps na isinasangla o ginagamit sa sugal ang kanilang cash card. May mga impormasyon kasing nakakarating sa ehensya na ilang benepisyaryo ang nangungutang gamit ang kanilang 4Ps card. Bukod sa paggamit sa sugal at pagsasangla ng cash card para makautang, binalaan din ang mga 4Ps member na ginagamit ang kanilang financial assistance para sa kanilang bisyo. Ayon sa ahensya, maaaring matanggal sa programa ang mga benepisyaryo na lalabag dito. Pinay at foreigner na boyfriend nito ilang araw nang nawawala ayon sa kanyang pamilya sa Angeles City, Pampanga. Tutukan sa report. Laman ngayon ng social media post ng ilang pageant group sa Pampanga ang panawagan ng pamilya ukol sa nawawalang 26-year-old na beauty pageant contestant na si Geneva Lopez kasama ang kanyang boyfriend na si Yitzhak Cohen, 37-year-old na isang Israeli. Sa paunang investigasyon ng Angeles City PNP, huling nakausap ng isang kaanak si Lopez Biyernes ng hapon, June 21, pagkatapos magpaalam na pupunta sa Capas, Tarlac. Sabado naman ng madaling araw, June 22, isang nasusunog na SUV ang nirespondihan ng Bureau of Fire Protection sa San Jose Road, Barangay Cristo Rey, Capas, Tarlac. Walang taong sakay ang SUV. Pero sa loob ng nasunog na sasakyan, na-recover ang pouch na naglalaman ng ATM card at ID picture na Geneva Lopez. Kinumpirma ng mga kaanak ni Lopez na ang nasunog na sasakyan ang sinakyan ni Geneva at ng kanyang kasintahan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa impormasyon na mula Pampanga, bumiyahe sa Tarlac ang magkasintahan para tignan ang binibiling lupa. Pupunta sila dito sa Capas, Tarlac para ma-meet nila yung magbebenta or yung middleman dun sa bibili nilang lupa. Nagpunta naman dito yung tao na may-meet nila and then nakausap natin sila and then nagbigay naman siya ng mga statement regarding dito. But those statement na binigay nila is still the PNP dito sa Capas is bine-verify pa rin natin. Tumanggi muna magpa-interview ang pamilya ni Lopez habang patuloy ang paghahanap sa dalawa. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Hired on the spot ang mahigit sa 100 aplikante sa ginanap na job fair sa Tuguegarao City, Cagayan. Malaking tulong daw sa mabilis na pagproseso ng kanilang dokumento ay ang Business One Stop Shop o BOSS na kaakibat ng job fair.
Ayon sa Cagayan Public Employment Services Office, naging malaking tulong ang job fair lalo na sa mga first-time job applicant dahil marami silang napagpiliang trabaho, lokal man o abroad. Abot sa 29 na local employers at 8 overseas employers ang lumahok sa job fair. Nahulog sa bangin ang isang 18-wheeler sa bahagi ng Pidigan, Abra, gabi ng June 24. Humambalang sa kalsada ng Abra Ilocos Sur Road ang bahagi ng truck na pauwi na sana ng Bulacan ng maaksidente. Sa investigasyon ng Pidigan PNP, nawala ng kontrol sa manibela ang driver na nasa impluensya raw ng alak kaya nahulog sa may 10 metrong lalim na bangin. Swerte hindi nasaktan ng truck driver at pahinante nito na naka-seatbelt ng maaksidente. Patuloy naman ang paalala ng otoridad sa mga motorista ng iba yung pag-iingat sa matarik na bahagi ng kalsada, lalo't accident-prone area ang lugar. Nagkaisa ang Senro, DNR, Lawag City PNP at LGU para sa malawakang tree planting activity sa bulubunduking bahagi ng Marcos, Ilocos Norte. Bahagi ng programa ng Arbor Day na ginugunita sa Pilipinas tuwing ika-25 ng Hunyo. Isa itong worldwide effort para labanan ng climate change, isalba ang mga nakakalbong kagubatan at pangalagaan ng kalikasan. Sa Marcos, Ilocos Norte, mahigit sa 500 seedlings ang itinanim ng grupo. Hinimok din ang publiko na magtanim ng punong kahoy at fruit-bearing trees sa kanilang mga bakuran. Paggawa ng chicharon macaroni, kumikita ang kabuhayan ng ilang residente sa Calasiao, Pangasinan. Tunghayan sa ulat ni Joan Punsoy. Paborito mo rin ba ang malutong na chicharong ito? Ang chicharon macaroni na karaniwang inilalako sa palengke at nabibili ng kada takal. Alam nyo bang ginagawa pala ito sa Calasiao, Pangasinan? Sa Barangay Macabito, halos magkakatabi ang gumagawa ng chicharon macaroni. Tinawag itong chicharon macaroni dahil gawa ito sa jumbo elbow macaroni. Matapos pakuluan ang jumbo elbow macaroni para lumambot, 3 araw naman itong ibibilad sa araw. Kapag tuyo na, saka naman ito ilulublob sa mainit na mantika. May malaking strainer na ginagamit para maiahon agad ang chicharon macaroni. Pag magprito ka, talagang grabe ang init. Tapos pag maglalaga ka, maaga kang magigising. Ilang dekada na raw itong negosyo ng mga residente na minanapa nila sa kanilang mga kaanak. Ang negosyong ito nakatulong din daw para maiahon ang buhay ng ilan at mapagtapos sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Siyempre, tiyaga lang kasi maraming pinagpa-aral na bata para makatapos sila. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.